May tanong ay lumapit na po kayo dyan sa microphone. Babanggitin niyo po babanggitin niyo po muna pangalan niyo bago yung tanong. At kung hindi bisita po kayo, sabihin niyo kung saan po kayo church galing. Pero kung dito lang ay kahit hindi na. Sige po, sino po ang gustong mauna? Ako po si Magdalena Ferry, taga Olonga po, dito sa church. Ang aking katanungan ay tungkol dun sa ating memory verse, kanina umaga sa lesson. Kasi nang tanungin ni Pilato, si Jesus, tungkol doon sa, ikaw ba talaga ang hari? Hari ba? Sumagot si Jesus. Sinabi niya, ikaw ang nagsabi na ako ay hari. Bakit sa ibang mga katanungan ay hindi siya tumasagot at doon lang siya sumagot sa tanong ni Pilato? Siguro, puntahan natin, Brother Gomer, yung ikaw nagturo, ano ba yung memory verse? Kasi wala naman pong, wala po tayong idea kung bakit nananahimik siya doon sa ibang tanong. Siguro, ang sa aking personal na kaisipan, siguro ay minsan, mas maganda yung manahimik ka na lang kaysa sumagot. Parang ganon. At dito naman, sapagkat si Pilato nga po ang nagtatanong, itong si Pilato po ay alam po natin na hindi po siya Hudyo. At maaaring yung kanyang tanong para sa ating Panginoon ay significant po siya. So, siya po ay sumagot na. Yun po yung aking masasabi doon. Kung doon sa tanong bakit hindi siya sumagot. Ayun, Brother Johnson. Ayun nga, may rason, may dahilan ng Panginoon kung bakit siya ay minsan hindi sumasagot, no? Kapag siya ay tanong. Kapag ang tanong ay hindi sincero doon sa nagtatanong sa kanya, ay iniiwasan niya itong sagutin. May mga tanong sa kanya tulad ng halimbawa, tinanong siya kung dapat bang magbuwis kay Caesar at meron naman siyang sagot. Yan ay nasa Mateo 22, 15 hanggang 22. Sabi niya ay, ang direkta niyang sagot ay kahit na siya ay alam niyang binibitang siya, pero sinagot niya pa rin ito. At ang sagot niya ay, kumbaga, napatigil yung nagtatanong sa kanya. Basahin niya po natin yan. Nang magkagayoy, nagsialis ang mga Pariseo at nagsanggunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Verse 16, at sinugo nila sa kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Caesar o hindi? 18. Datapwat, napagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Kayong mga mapagpaimbabaw. 19. Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanya ang isang denaryo. 20. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sagot nila, sinabi nila sa kanya kay Caesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Caesar ang sa kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Verse 22. At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. So, ibig sabihin, bagaman yung tanong dito ay para siya ay bitagin, ganon pa man ay nasagot niya yung hinihingi nung nagtanong sa kanya. Kaya dito sa puntong ito ay sumagot talaga siya. Dito naman ay ganito naman ang sinabi ng Panginoon. 16:12. Mayroon ba kayong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis? Ito yung sinabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya. So may mga bagay na hindi maunawaan o hindi naunawaan ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon, lalo na tungkol sa kanyang misyon o kaharian. Minsan, ang sagot ng Diyos o ng Panginoon ay hindi sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan ng kanyang mga ginagawa o kilos. Yan. So, yan ang ilan sa mga bagay. Tapos noong nililitis ang ating Panginoon sa harap ng Sanhedrin at ni Pilato, marami mga akusasyon sa kanya ang dahilan kaya siya gustong batuhin. Ngunit nanatili siyang tahimik sa puntong iyon, mga kapatid. Ngunit si Jesus ay sabi doon sa Marcos 15, Mateo 16 na hindi siya sumagot ng kahit na anuman.
Basahin nga natin yung Marcos 15:5. 15:5, datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. So, yun nga, actually sinasabi ko, minsan ang sagot ng Panginoon ay sa pamagitan na lamang ng kanyang action, no? Tulad ng nasa Mateo 11:4 hanggang 5. So, yan lang po yung isang nakikita po natin sa mga dahilan kung bakit yung mga nagtatanong sa kanya, hindi siya sinasagot ng direktang salita, pero meron siyang mga ginagawa na may tuturing na sagot na rin doon sa tanong sa kanya. Yan po. Ako po si Sister Lay from Gordon Heights po, pero nakakapag-church naman po ako dito. May nakapagtanong po sa akin, ang sabi po niya sa akin, paano daw po maliligtas yung mga taong hindi daw po napabalitaan ng salita ng Panginoon? Yung katulad po na naniniwala daw po sa mga Diyos-Diyosan tulad nila Sus, or katulad nila Buddha, paano daw po sila maililigtas? Ang kaligtasan ay nakasalalay nga naman sa pananampalataya, pero papaano yung hindi naman nakarating ang pabaligtas sa kanila, wala silang alam. Papaano ang kanilang kaligtasan? Alam natin sa mga nakaraang lesson po natin na ang Diyos ay makatarungan, no? Nasa Kanya ang katarungan at nababasa Niya yung puso ng mga tao. So, sa aking abot ng aking kaalaman, bilang Seventh-day Adventist, naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi hahatol ng hindi makatarungang paghatol sa mga tao, no? Lalo na doon sa hindi nagkaroon ng pagkakataong makarinig ng Ebanghelyo. Doon sa Gawa 17:30 ay may ganitong sinasabi. 17 talatang 30, Gawa. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat, ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Yun, ipinapakita dito ng Diyos na mahabagin na ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat ng tao o sa lahat ng dako. Ibig sabihin, lahat kahit saang sulok. Kaya ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay mahabagin pati doon sa mga taong hindi pa nakarinig ng mensahe ng Panginoon. Doon sa Roma 2:14 hanggang 15 ay may ganito pong nakasulat, mga kapatid. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin dito, mga kapatid, kasi pag pinag-aralan po natin yung revelation, kung kapahayagan ng Diyos, ay may tinatawag po tayong divine revelation or special revelation, na ito po ay sa pamagitan ng Espiritu o kapangyarihan ng Diyos ay kusang nararamdaman ng mga tao, mga kapatid, kung ano ang kanyang kalooban. Kaya nga dito, kung papansinin po ninyo, yung mga hintil na walang alam, walang nagturo sa kanila tungkol sa kautusan, ay sabi dyan, walang kautusan sa katutubo, ay hindi sila gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, hindi nila, ang kanilang sinunod ay hindi doon sa kung ano yung nakasulat. Pero meron silang alam kung ano ang tama, at yun po, mga kapatid, meron silang kautusan sa kanilang sarili. Okay? Punta tayo sa verse 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumpungan o nagdadahilanan sa isa't isa. So napansin niyo po, pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi. Sabihin, yung Panginoon ay nagpapahayag sa kanila. Alam niyo, bago ibinigay ang kautusan kay Moises doon sa bundok ng Sinai, ay mayroon ng kautusan ang Diyos. Pero wala tayong mababasa. Subalit doon sa Genesis 26:5 ay sinunod na ni Abraham, 26:5. Ayan o, sapagat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at aking mga utosan. Alam niyo, pag-aaralan po natin yan, mula doon sa tinig, sa bilin, mga utos, palatuntunan at mga kautusan, pagbasahin mo mula Genesis hanggang kay Abraham, napakakaunti lang nun.
Pero bakit dito? Napakarami pa lang sinunod si Abraham. Pero sabi ng Panginoon, sa kanya yun, yung mga sinunod ni Abraham. Ibig sabihin, may mga ipinahayag ang Diyos kay Abraham na may ipinahayag ang Diyos kay Abraham na sinunod niya ito, pero hindi natin mababasa. Naniniwala tayo, kasama diyan yung Ten Commandments, naniniwala tayo, kasama diyan yung Sabbath. Kasama yung ikapo na binigay niya kay Melchizedek. Kasama dyan sa mga sinunod ni Abraham. Pero wala tayong mababasang utos. Ibig sabihin, merong ginawang revelation ang Panginoon sa kanyang will, sa kanyang kalooban doon sa tao. Kahit na yung mga tao na hindi nakarinig ng pabalita, ay gumagawa sila kung ano yung ipinahayag ng Diyos sa kanila. So, yun po yung aking sagot doon. Meron idadagdag siguro sa Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Well, tayo po ay katulad ng sinabi ni Brother Johnson na ang Diyos po ay, of course, hindi po natin maaaring pagdudahan yung kanyang pagiging makatarungan at hindi po natin pwedeng pagdudahan yung kanyang pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, ako po ay naniniwala na ang mga taong ito na iniisip po natin na hindi nakaalam ay mayroon pong paraan ang Diyos kung paano sila makakaalam kung yun po ang kinakailangan na mangyari. Kasi may pangako po ang Diyos doon sa isang talata ng Juan sa 10, ang talata po ay 16. Tingnan po ninyo yung talatang ito. Sabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So ang ibig sabihin, ito nga po yung dahilan kung bakit ang church ay na-establish sapagkat ito yung layunin, ito yung misyon ng iglesia na ang ebanghelyo na atin pong tinanggap ay maibahagi din naman doon sa mga hindi nakakaalam nito. Ngayon, pagdating doon sa question na paano yung hindi nakaalam, well, kapag mayroong mga ganong mga sitwasyon, ay hindi po talaga natin alam kung ano ang magiging kapalaran nila. Ang tangi lang ng nating pangahawakan ay tunay na ang Diyos ay magiging tunay na makatarungan. Ang sabi doon sa isang talata ng unang Timoteo 4 at talata 10, ganito po yung ating mababasa. Sabi niya, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. So ang Diyos po ang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, pwede siguro na may mga taong hindi makakarinig ng Ebanghelyo, pero yun na nga, sapagkat ang Diyos ang tagapagligtas at alam niya yung kalooban o yung puso ng bawat individual sa atin, yun po ay prerogative ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung kanyang gagawin. Sapagkat alam naman po natin na ang ibig talaga ng Diyos ay maligtas ang lahat. Kaya nga tayo po ay hindi naniniwala doon sa tinatawag na limited atonement, na meron lamang pinili ang Diyos na maliligtas, no? At yung iba ay talagang nakalaan na mapahamak. Kung babasahin natin ang buong Bible, alam natin na ang sabi doon ay walang ibang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang conclusion po nun mga kapatid, lahat ng maliligtas, anuman ang kanyang kalagayan, ay ito po ay dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung dapat na maintindihan po natin doon. And then, meron din pong talata na ganito ang sinasabi sa Lucas. Tingnan nga po natin itong talatang ito. Ito po ay nasa 12. Tingnan po natin yung talata sa Lucas 12:47. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Okay? Verse 48. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. So makikita niyo po yung justice ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa mas maraming alam, mas maraming palo pag hindi naghanda. Hindi ho ba? Kaya nga totoo yung sabi ni Apostol Pedro, mabuti pa sa
kanila ang hindi nakaalam, no? Sapagkat pagkatapos nilang malaman ang katotohanan, nagsitalikod. So mas maganda pa nga pala yung kapalaran ng mga hindi nakaalam kasi papaluin lang ng kaunti. Ay yung mga Adventist na alam lahat ang katotohanan at hindi naghanda, ay asahan nyo, no? Maraming palo. Ano po? Ang sabi diyan, at sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingiin sa kanya. So doon sa tanong, paano po yung mga hindi nakaalam? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na sa kapangyarihan ng Diyos, ay alam niya po ang gagawin niya sa mga taong ito. So, magtiwala po tayo doon sa bagay na yon, sapagkat hindi po ako naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay aalis doon sa sanktuaryo hanggat mayroong isang kaluluwa na kailangang magsisi at maligtas. Yun po yun, mga kapatid. Yan. So, ibig sabihin, hahatol ang Diyos ayon po doon sa kaalaman. At yun nga yung binanggit ko kanina, meron tinatawag na general revelation at divine revelation. Doon sa mga hindi nakakaanam, meron pong general revelation na ginagamit yung Panginoon. At yung binasa natin sa Roma ay kasama doon sa general revelation. Kasi yung divine revelation, ito yung salita ng Diyos at yung mismong buhay ng ating Panginoon at pagkapako sa cross. Yan ay nando sa ating fundamental beliefs. Sige po, next. Magandang hapon po, Brother Johnson and Brother Gomer. Ako po si Brother Adrian, taga dito lang din po sa Olongapo. Bago po ako magtanong, gusto ko lang po munang klaruhin na yung aking tanong ay yung aking pong katanungan ay may konting political issues. Pero mayroon po siyang biblical background. Malinaw naman po kasi ano ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Malinaw naman po kung anong nakasabi doon. Ngayon, gusto ko lang po klaruhin, yung sa pag-aresto po ba kay Duterte, kasama po ba yon sa prophecy na involved yung political issues? Yun lang po yung tanong ko. Sige, basahin na natin. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Talatang 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi nga maibigin sa mabuti. Verse 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Verse 5, na may anyo ng kabanalan. Dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayan, wala akong kailangan sa politika ito, mga kapatid. Ito ay signs of the times. Bagaman yung mga pangyayari sa ating kapanahonan ngayon, yan ay nasa hula, pero hindi natin masasabi na pati yung ginawa ng ICC ba yun o ano ba yun ay may kinalaman dito sa talatang ito. Yung mga nangyayari sa ating kapanahonan, hindi lang yun tinutukoy ng ating kapatid, ay bahagi na po talaga yan ng mga palatandaan sa huling araw. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, yung nagsasabing kapayapaan ay biglang darating ang pagkapahamak. Ano po? So, may mga nag-aaway, sasamaan ng loob, magkaiba ng iboboto sa eleksyon, hindi nagbabati. Kasi ang gusto ng iba, itong pag-asa natin. Ganon. Pero mga kapatid, wala na po dito sa pangmundong leadership or mga pangulo ang kapayapaan, kundi ang kapayapaan ay ang kapayapaan na sa pagitan ng pangunguna ng ating Panginoon. Kahit na sabihin natin, ito, pag-asa to, maganda eh. Kahit na sabihin natin, ayan, mumura talaga yung bigas. Lahat, wala rin. Pasira na po talaga yung mundong ito. Wala na. Kahit na sino pa yung magaling, yung ilagay natin dyan, hindi na magagawa ng paraan. Alam nyo yung, meron nga akong tinatalakay sa aking mga crusade, yung rally ng mga mahigit sa 1,000 scientists sa US. No? Napanood nyo ba yun? Totoong pangyayari yun. Nag-wilga po sila sa US at pinaguhuli sila. Kasi hindi man sila naniniwala sa Biblia, pero naniniwala sila na itong mundo ay pasira na. Dahil nga po sa sobrang temperature,
sa ating mundo dahil sa pagkapal ng carbon dioxide dyan sa na parang nabalutan na ito at hindi na nakakasingaw. Ang panawagan nila ay let the earth breathe. Bigyan naman ng kapahingahan ang mundo na sa magitan po ng pagtatanim ng mga kahoy at itigil yung malaking mga pabrika o factory sa ibang bansa, sa ating bansa na nagpo-produce ng tinatawag na mga langis. Yung mga fossil fuels na yan, kapag ipahinga yan, at least bababa yung temperature ng Earth. Kaso mo, pag pinatigil naman yan, laki ng problema sa ekonomiya. Paano pa tayo mabubuhay pag pinatigil yung pag nagpo-produce ng mga langis na yan, mga oil na yan? Kaya nga, bilang pagbibigay ng pansin din ay sa ibang bansa, inuso na po yung electric car. Tapos yung sinasabi po lagi, tinopromote, global warming, yung climate change, naririnig na po ninyo. Pero isa lang po ang observation ng mga scientists na dahil ito ay hindi na po kayang itigil yan, malaking factory na yan, malulusaw talaga yung mundo natin. Wala na, kahit na sino pa yung presidente ng US, sino pang mapagkaisahan ng iba-ibang mga bansa, wala rin magagawa yung United Nations na yan, lalo na yung Pilipinas. Masisira na po talaga yung ating mundo. Signs of the times, mga kapatid. Brother Gomer. Yan, tama po yun mga kapatid. Kung pwede naman natin i-connect sa politika, kasi yung politika ganito na ang nangyayari. Palabintangin, sabi niya, walang pagpipigil, mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, matitigas ang ulo, mga palalo. Ito po ay general General sa mga tao, sa mga nangyayari ngayon sa ating sanlibutan. Yan man ay nasa politika, yan man ay nasa pribadong sektor. Minsan kahit yung mga nagpapakilalang nasa church, So ito po ay general na binanggit na ito po ay talagang makikita po natin sa huling araw. Ayan po yun. Magandang hapon, Brother Johnson and Brother Gomer. Ako po si Charles Emil Bona from Tipo SDA Church. So ang katanungan ko po ay medyo nakakatakot pero sana maging parang for awareness din. So tungkol po sa impyerno, siguro kasi mainit Makakaranas tayo ng heat index, almost 40 yung ating So dito po, Revelation 20 verse 10, may binanggit po na sabi dito, magpakailan-kailanman, papahirapan daw. So basahin ko po na po. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagat-dagatang apoy at supre na kinaroroonan naman ng hayop at bula ang propeta at sila ay pinahirapan araw-gabi magpakailan-kailanman. So ito po ba ay applicable kay Satan lang o dun sa mga taong mapapabilang sa impyerno? Pero po, meron pong sunod na talata kasi sa 13 and 14, yung ikalawang kamatayan. So ano po ba yung katotohanan behind dito po sa mga verses na to? Totoo po ba na magpakailanman or applicable lang kay Satan yun or hindi po mapapabilang yung mga katulad nating tao? Huwag naman po sana mangyari mga kapatid. Ayun po, salamat. Ang gusto niyo po bang itanong ay yung apoy ba ang magpakailanman? Yun po ba ang ibig sabihin? Yung pagpapahirap po ba? Yung pagpapahirap. Kung forever siya. Kung forever pa, yan. Thank you po. Kung forever bang pahihirapan. So basahin po natin ang John 3:16. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin sa English para at least po ay makita po natin Kasi dito pa lang ay masasagot na po yung tanong kung yan ho ba ay magpakailanman. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Okay? Pag tinignan po natin yung word na perish, mga kapatid, ang meaning po niyan is, sa Griego po niyan ay apolitai. Ang meaning po ng apolitai, destroy, perish, lose, ruin, destroy, perish, be ruin, lose out, destroy utterly, kill, demolish, lay waste, will waste. So yan po yung mga meaning dito mga kapatid. Okay? Disappear. Yan ang isang meaning.
So kung titingnan nyo po, dito pa lang sa John 3:16 ay idinideny na po yung parurusahan magpakailanman. Kasi ang sabi diyan, yung mga sasampalataya sa ating Panginoon ay ano daw? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin, ang contrast ng buhay na walang hanggan, hindi buhay na walang hanggan din. Kasi kung ang mangyayari po ang mga hindi maliligtas ay parurusahan sa impyerno ng walang hanggan, ibig sabihin yung mga hindi maliligtas may buhay na walang hanggan din sila. Kaya lang sa impyerno. Nakuha po ninyo? Samantalang yung mga maliligtas may buhay na walang hanggan, kaya lang sa langit. Pero sa talata, hindi po ganun ang ating makikita. Ang makikita po natin, yung mga hindi sasampalataya will perish. Sila po ay mapupugna, madidestroy. Ang sabi doon sa isang talata ng Malakyas 4, tingnan po natin yung verse 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang purno. Ang lahat na palalo, ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Nakikita na ba kayo ng dayami na hindi nasusunog? Saglit lang po yung dayami, ubos na eh. Sabi po diyan, at ang araw ay na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat, hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. So maliwanag po yun mga kapatid. Ngayon, bakit po lumalabas yung doktrina na ikaw ay lalangoy sa apoy magpakailanman? Ay dahil nga doon sa word na magpakailanman. So ipapaliwanag sa atin ni Brother Johnson. Ano ba yung Brother Johnson? Magpakailanman ba talaga yun? Ano bang ibig sabihin nun? Yan. Pagka yung salitang eternal, everlasting, or magpakailanman, kapag yan po ay itinukoy sa Diyos, ay talagang eternal talaga yan. Subalit kapag yan ay itinukoy doon sa isang bagay, ay hindi po nangangahulugan na walang hanggan talaga yon. Ang pwede nating gamitin na halimbawa, mga kapatid, ay yung nasa Judas 1 talatang 7. Ngayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palimot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pagkikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So yung Sodoma at Gomora daw ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Pero maaga namang namatay yung apoy sa Sodoma at Gomora. So bakit ginamitan ng walang hanggan? Kasi yung ibig sabihin niyan, yung word na eternal is yung epekto noon, kasi pagka habang hindi pa tapos ang sinusunog, habang at may natitira, tuloy-tuloy yung apoy. Pero pag naubos na, ay wala na po yon. Kaya nga ang mga makasalanan sa Revelation ay mamamatay sa ikalawang kamatayan. Marami pong talata ang mababasa po natin na binanggit ang ikalawang kamatayan sa aklat ng Apokalipsis. Sa chapter 2 verse 11 ay ganito yung ating mababasa. Revelation 2, chapter 2 verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan. Kung hindi naman namamatay, hindi kamatayan. Hindi ikalawang kamatayan. Sa chapter 20 verse 6, dyan din, nanggit uli yan, yung ikalawang kamatayan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pag-abuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ayan. Sa verse 14, ninulit uli yan. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. So, sa Apokalipsis mga kapatid, papatayin talaga yung masasama. So, ang everlasting, ang eternal doon, yung parusa. Tama. Yun ang wala pong... Kasi po yung mamamatay sa impyerno, hindi na muling mabubuhay po yun. Ang epekto noon, ang walang hanggan. Hindi yung eternal fire. No? Kasi may second death. Correct. Okay. At ang sabi ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi buhay na walang hanggan sa impyerno. Kasi yung iba, ganun eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay buhay na walang hanggan sa impyerno. Hindi ko ganun ang sinasabi ng talata. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So mamamatay po yan at yung pong parusa na yon ay magpakailanman. Yun po ang magpakailanman, hindi na po yun matatapos.
Brother Ronel po, taga Olongapo Adventist Church po. Ito po yung tanong ko, mabilis lang po. 1 Corinthians chapter 15 verse 29. 1 Corinthians 15:29. Medyo nalito po kasi ako, pati yung pinabasa ko kanina. Sabi po dito sa 1 Corinthians 15:29, sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila binabautismuhan dahil sa kanila? Yun po, ang Ayan. tanong ko. Maganda nga po ito. Nandun na po yung tanong kasi mahirap yung intindihin eh. Meron pong nagdoktrina nito na baptism for the dead by proxy. Ito po yung ginawang doktrina ng Mormons. Pwede po silang magpabautismo sa mga namatay na nilang mga kamag-anak. Sila na buhay, magpapabautismo para sa patay. At ang rason nila, biblical yan. So, ayon nga sa Biblia. Kaya maganda yung tanong. Kaya lang dito, mga kapatid, ang pagkakasulat dito ay hindi deklarasyon, kundi question. O, tingnan niyo po mga kapatid ang sabi, sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Sa panahon ni Apostol Pablo, meron ang gumagawa nito. Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, hindi siya sumasang-ayon, kundi ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, ay yung pong nagpapabautismo dahil sa patay, pero hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Okay? So tandaan po natin, ang chapter 15 ng 1 Corinthians ay tumatalakay po ito tungkol sa pagkabuhay na mag-uli sa mga mananampalataya o mga Kristiyano. So, sinasagot ito ni Apostol Pablo, halimbawa, basahin natin yung context nito. Diyan din sa chapter na yan, pero basahin natin yung verse 12 na tayo magsimula. Yan. Kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Nakita niyo yung context, mga kapatid? Ayaw nilang maniwala, ipinangaral ang ating Panginoon na siya ay namatay pero binuhay na mag-uli. So bakit kayo, sabi niya, ay tutol pa rin? Nagsasabi kayo na walang pagkabuhay na mag-uli. Verse 13, datapat, kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ayan. 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. O kasi, ay hindi naman sila naniwala sa pagkabuhay na mag-uli. 15, oo at kami ay nasumpungang mga saksing bulan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihan kung tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Ayan yan. 16, sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong panampalatay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 18, kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. So, walang kwenta lahat eh. Kung hindi sila maniniwala sa pagkabuhay na mag-uli. Kung sa buhay, ito 19, tinan nyo, kung sa buhay lamang na ito, nagsisiasa tayo kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Hiro mo? Kung sa buhay lang ito na tayo maasa kay Kristo, kawawa tayo. Kung hindi tayo maniniwala na may pagkabuhay na mag-uli, kasi na tayo mamamatay. Walang forever sa atin, no? Maliban na lang doon sa aabutan talaga ng Panginoon na mga bata pa, no? So, kawawa tayo kung walang pagkabuhay na mag-uli. So, ito yung pinag-uusapan nila, mga kapatid. Ito yung konteksto. Kaya sumasampalataya sila, pero hindi sila niniwala sa pagkabuhay na mag-uli, pero nagpapabautismo sila dahil sa patay. At yun ang sinasabi doon sa 29. Bakit binalik niya yung tanong eh. Sa ibang paraan, sa 29, ano gagawin ng mga binabautismo dahil sa patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila nagbabautismo dahil sa kanila? So, tinututulan ni Apostol Pablo yung paniniwala nila na walang pagkabuhay na mag-uli. Yon. Well, si Apostol Pablo kasi ay, tandaan po natin ang kanyang mga kausap ay mga Grego. Mahilig sila sa logic. Tatalino kasi mga Grego eh. Kaya si Apostol Pablo sa kanyang mga arguments
ay gumagamit po siya ng logic. At isa ito doon sa kanyang ginamit na logic doon sa mga hindi naniniwala sa resurrection. Tandaan po ninyo mga kapatid na maging sa Judaism ay mayroon pong hindi naniniwala sa resurrection. Ito po yung mga Saduseo. Ang mga Saduseo mga kapatid ay hindi po sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kaya nga sila yung nagtanong sa Panginoon na kung mayroong isang babae, tapos napangasawa niya yung 7 lalaki na magkakapatid. Ang sabi ng mga Saduseo pagdating sa pagkabuhay na maguli, sinong magiging asawa niya? Kasi nga, nung panahon na yon, ang kultura, kapag ang babae ay nag-asawa sa isang lalaki, tapos namatay yung lalaki at hindi nagkaanak, ang susunod na kapatid, iyon ang dapat na maging asawa niya. Ay hindi na naman nagkaanak, namatay na naman, yung susunod ulit. Ang sabi niya, may 7, ay namatay lahat yung 7. Ay sa pagkabuhay na maguli, sinong magiging asawa niya? Kaya nila tinatanong ito para lamang hulihin ng Panginoon na wala talagang pagkabuhay na maguli, hindi totoo yan. So ang ibig sabihin mga kapatid, itong pagkakataon na ito ay gustong patunayan ni Apostol Pablo na mayroong pagkabuhay na maguli. At ang isa sa ginamit niyang arguments ay yung mismong ginagawa ng mga hindi naniniwala. Nakita po ninyo yung maano din si Apostol Pablo mahusay po siya. Ay kung hindi kayo naniniwala, bakit binabautismuhan nyo pa yan? Para saan? Parang ganon. So, ang ibig sabihin, the mere fact na ginagawa nyo yan, dapat maniwala kayong may pagkabuhay na maguli. Dahil kung ginagawa nyo yan at wala namang pagkabuhay na maguli, ba't nyo ba ginagawa? Yun po yung argument doon mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na naniniwala si Apostol Pablo doon or gusto niya yung practice na yun. No. Ang gusto niya pong idiin doon ay mayroong pagkabuhay na maguli. Tingnan po ninyo yung isang talata na ito sa Gawa 17:28. Umpisa natin sa 27. Tingnan po ninyo. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nangangaral po siya rito mga kapatid. Sa verse 28, tingnan po ninyo, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Nakita nyo? Ginamit na reference na naman ni Apostol Pablo yung mga manunula ng Griego para patunayan yung kanyang arguments, mga kapatid. Kasi nga, matatalino ang Griego. Kaya kung medyo mahina ka makipag-usap sa kanila, huwag ka na makipag-usap. Ganyan po si Apostol Pablo. Ibig sabihin, kaya ang sabi niya, sa mga Griego, ako'y naging Griego. Sa mga Hudyo, ako'y nagpaka-Hudyo. Maabot ko lamang sila. So, yan po yung natututunan natin dyan sa talata po na yan. Ayan. Ang mga Kristiyano sa Korinto, mga kapatid, ay mayroong mga naging miyembro tumanggap sa Ebanghelyo, sumama sa iglesia, pero may impluensya po sila ng mga Greek. May mga Greeks po kasi na hindi naniniwala sa pagkabuhay. Na-impluensyahan din po sila ng sikta ng mga Saduseo. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero sikta po sila ng mga Hudyo. So naka-impluensya po sila sa lugar ng Korinto. Yan. Okay? Next po. Magandang hapon po. Emil Lasso po. Dito lang po sa Olonga po. Ayan. Nakatype po yung tanong ko. Ganito po yung tanong. Paano po natin dapat tinitingnan o tatanggapin ang mga mensahe kapag ang isang taong mangaral ay may mga ginawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Kung nawi-witness mo rin po ang ginagawa niya, ibig sabihin may gawaing makasalinibutan. May ilan din pong nakakaramdam na hindi sila nabibiyayaan kapag siya nagsasalita, lalo sa pulpito. Ano po ang tamang pananaw o tugon ng isang tagapakinig sa ganitong sitwasyon? Hindi gaano malinaw sa amin, pero ulitin ko ayon sa pagkaintindi ko. So, ibig sabihin yung tama ba yung pagkadinig namin na ano yung masasabi natin sa isang mangangaral? Meron siyang mga maling ginagawa? Parang ganon? Di ba po magiging Christ-centered po tayo? Maging? Paano po natin matatanggap yung kanya pong pangaral kung mismo tayo hindi po natin, paano po natin tatanggapin yung kanyang mensahe kapag lalo na po nagsasalita sa pulpito, lalo na kung may nawi-witness mo na may ginagawa siyang... Ibig sabihin, nangangaral siya na pero hindi niya isinasabuhay. Yeah. So, ang tanong mo ay paano po natin tatanggapin yung kanyang mensahe? Okay. Tatanggapin ba natin? Meron ng mga tao na mali yung buhay. Tama naman yung sinabi.
Meron po eh. Meron ng mga masamang tao. Tama yung sinabi. Ba, yung kriminal doon sa krus, mamamatay, kawatan, ayoko ko kung anong kasalanan nun. Tama yung sinabi niya. Tama naman. So, depende po siguro, mga kapatid. Pero kung yun naman tinutukoy mo ay talagang evangelist, sabihin natin, may ginagawang pangangaral sa loob ng iglesia, hindi na lang na i-apply niya sa buhay, ay mahirap nga naman. Ikaw na, Brother Gomer, so, para sa iyo yun. Mahirap mga kapatid kapag nangangaral tapos hayagan. Dapat po may gagawin ng church. Hindi po natin pwedeng pabayaan ang ganon. Kung talagang hayagan po na ginagawa yung sinasabi natin kung ano man yan, at yan ay talagang sabi nga parang baliwala lang tapos magsasalita sa church, ay meron naman po tayong mga kapatid, meron naman po tayong mga proseso na dapat gawin, na yung mga ganun ay dapat po nating ibig sabihin gawan ng aksyon. Hindi sa ikasisira ng tao, kundi para sa iglesia, mga kapatid. Kasi ang tanong kasi ni kapatid ay paano daw tatanggapin yung kanyang message. Actually para sa akin, yung message kasi tatayo ang message, depende kung ano yung message. Ang problema lang kung yung nagme-message nga ay para bagang nababahiran nga dahil doon sa kanyang ginagawa. So parang hindi effective yung mensahe. Kaya kahit tama yung sinasabi mo, ay dahil nakikita naman yung mga masasamang gawa mo, so walang epekto yon, parang ganon mga kapatid. Actually, sa panahon ni Apostol Pablo, may mga ganyan Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo doon sa 6:1 ng unang Korinto, ang sabi po doon ay ganito, nangangahas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. Verse 2, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Verse 3, hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ang context nito mga kapatid, kung babasahin niyo po yun doon sa 1 Corinthians 5, sa talatang 1, tingnan po ninyo. Ito po yung context. Ang sabi diyan, 5 verse 1. Sabi dito, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid sa loob ng church. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. So nakita po ninyo, nasa loob ng church, umaattend, pero ang kanyang asawa daw ay asawa ng kanyang ama. Pero anong ginawa ng church? Pinagsalita sa pulpito. Hindi. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, verse 2, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng halumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. So ang ibig sabihin mga kapatid, may kailangan gawin ang iglesia kapag yung ginagawa ay talagang hayagan po. Verse 3, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap. Verse 4, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon kayo, at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Verse 5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Kailangan po na yung ganong kapatid, hindi natin gagawin sa kanya yung disiplina para sa lalong mapahamak. Kundi gagawin ng church ang ganong aksyon para siya ay pakasakaling maridim or magbago sa kanyang ginagawa. Kasi nga, kung hindi natin ito bibigyan ng aksyon, maaaring isipin niya, okay lang naman yung aking ginagawa. Di po ba ganon? And then sa verse 6, sabi niya rito, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri, hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Verse 7, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay inihain na sa makatuwid bagay si Kristo. So doon sa tanong ng ating kapatid, kung merong isang kapatid na hayagan yung kanyang ginagawang paglabag at hindi talaga binabago, ay hindi ko alam, Brother Johnson, kung ito ay dapat bang payagan na magsalita.
Gusto ko lang pong yung paki-explain pa po ng mabuti. Kasi di po ba sa New Testament, tinatanong ang Panginoong Yesus tungkol sa kawakasan. Di ba sabi po niya, kung paano ang mga panahon ni Noah ay gayon din ang pagdating ng kawakasan. Sabi niya, sila ay nag-iinuman, nagsisikain, nagkakasayahan, ang biglang dumating kawakasan. So normal life. Pero naman kay Ellen G. White, ang sabi naman niya, before Jesus comes, yung mamumundok, parang hindi na normal ang buhay ng mga mananampalataya, mamumundok sila, kumbaga maraming parang kapaghatian. Paki-explain nga po. Parang ang ibig sabihin po ni Sister, Brother Johnson, ang hula ng ating Panginoon sa kanyang pagdating ay, basahin niya natin yung Lucas 17:26. Sabi diyan, at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Tuloy, verse 27, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Tapos sabi naman daw sa sulat ni Ellen White, yung mga mananampalataya ay tatakbo sa bundok. Yun po ba yan? Ano po? So parang contradiction dito sa talata. So yun po yung kanyang ibig sabihin. Actually po, tama po ito kapatid. Dahil nga, ilan ho ba ang Adventist sa buong mundo? 22 million? Ilang percent po yung 22 million sa close to 8 billion na ba ang tao sa mundo? Or sabi natin 7 billion. Alam nyo kung ipipercentage nyo po yan, ay kakapiranggot po ang mga Sabadista. Kaya kahit umalis ang lahat ng Sabadista dito sa Olongapo City, hindi mo mapapansin. Kasi kakaunti. So, ang ibig sabihin, yung mga mananampalataya sapagkat sila'y tumakas na, nasa bundok na, bakit nasa bundok na sila? Kasi nga, wala na, hindi na makakabili, hindi na makakapagbili. Anong gagawin po natin sa syudad? So, normally, ang mga mananampalataya ay talagang pupunta sa kabundukan. Wala po silang ibang choice. Pero yung mga maiiwan dito, they will live as normal. No, kumbaga, business as usual. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipagtayo ng mga building, nagsisipag-asawa. Pero yung mga mananampalataya, dahil nga hindi na sila makabili, nandun sa bundok. So hindi po magka-kontra yun, kundi talagang magkatugma siya. At niyo pong mapapansin, pag pinalikan niyo po yung panahon ni Noah, pumasok na po si Noah sa daong 7 days pa bago nagkabaha. So ang ibig sabihin, nung pagpasok ni Noah sa daong, isinara na yung daong, ilang araw pa bago nag-umpisang umulan, 7 araw. So ang ibig sabihin, habang nando sa loob ng daong si Noe, yung mga tao sa labas, normal ang kanilang pamumuhay. Di ba? Hanggang sa dumating yung baha at ang sabi doon ay, tinangay silang lahat. So ganun po, ang sabi niya, ganun din sa pagdating ng anak ng tao. Dahil nga ang mga tao, matitigas ang ulo ayaw maniwala. So, normal yung buhay nila. So, maaaring tayo pinagtatawanan itong mga Sabadista na buang na, nandun na sa mga bundok. Samantalang sila, sarap-sarap ng buhay dito. Ganun po yun, mga kapatid. Brother Johnson. Susog po doon sa tanong ng kapatid. Ito po yung kapanahonan ni Noe at yung ngayon. Itong kapanahonan natin na yung sinabing ang kanyang pagdating ay para magnanakaw. Tingnan po natin sa Great Controversy, ando doon sa Spirit of Prophecy. Hindi taga Sodoma, noong nahatulan na sila, hindi nila nalalaman na close of probation na sila. Close of probation na. Nag-aya si Noah, halina kayo. Pero hindi nila pinansin. Dinedma. Oo nga, mayroon pang silang 7 days. Hindi alam ng mga tao ng mamamayan noon na wala na silang pag-asa, sarado na ang luklukan ng awa. Itong huling panahon po, itong pre-advent judgment, yun din po ang mangyayari po sa atin. Yun yung hinihintay na kung saan ay hindi natin nalalaman na tapos na pala yung yung kaso, yung palugit natin. Yung buhay, normal pa rin. Pero yung katapusan ng investigative judgment ay tapos na. Ganon din po yung sa individual as kapag dumating na iting pangalan, ang sabi nga na, doon po ina-apply yun po yung pagdating ng Panginoon na parang magnanakaw. Yung ating pagsalang, yung pagsalang ng ating pangalan sa investigasyon ay hindi po natin nalalaman. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kayo may magbantay, magpuyat sapagkat darating ang Panginoon natin yung nalalaman. Ito po yung uma-apply doon sa
sa saliksik ng bawat isa sa atin. Okay, meron pa po ba? Po, ang sabi kasi dito nung mamatay ang ating Panginoon sa krus, Mateo 27, talatang 52. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. So, ibig sabihin, may nabuhay na pong muli. May nabasa na po ba kayo kung ano ang nangyari sa mga nabuhay na ito? Kasi ang sabi dito ay, dooy marami ang nakakita sa kanila. So nakita sila dahil lumabas sila ng lungsod. Sila ba ay dinala ng Panginoon sa langit o nabuhay sila at namatay uli? Isasabay ko na rin po yung isang tanong ko. Masama bang kumain ng itik? O pwede ba tayong kumain ng itik, bibe? At manood ng sine. Yun. Thank you. Ayan, doon na tayo sa mga namatay. Meron pong sagot yung ating Bible commentary at saka yung ating commentary on Revelation ni Professor Ranko Stepanovic. Tungkol po dyan sa Mateo 27 na yan. 51 at 52. Ganito po mga kapatid yung isang pahayag ni Professor Ranko Stepanovic at saka yung sa ating Seventh-day Adventist Bible Commentary 1980 edition sa volume 7. Ayan, sa volume 7 ay ganito ang ating mababasa. Hindi lang ito nakakonek sa projector, yung aking reference. Kaya babasahin ko na lang mga kapatid. At ganito po yung sinasabi po sa ating commentary. Dito na tayo magsimula. Hindi ko na simulan sa mahaba kasi. On this basis, if the 24 elders are human, ito ay tungkol po doon sa 24 elders sa Revelation. Connected po ito doon kasi. On this basis, if the 24 elders are human beings, it follows that they must be men already in heaven in John's day. Adventists have often identified them with the saints who arose from their graves at the time of Christ's resurrection. So, ibig sabihin, yung tanong kung namatay ba sila uli ay hindi. At ito yung nakikita natin na malaki ang chance na sila yung 24 elders na nakita ni John doon sa langit. Kasi pagkatapos na banggitin po ito, ay nakalagay po rito ang Matthew 27:52 to 53 at saka yung Ephesians chapter 4 verse 8. Ilagay nga natin Ephesians 4 verse 8 at sabi po niyan, ito ay magkapareho na tinutukoy. Kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag, ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So, yun ang patutuo na si Kristo ang totoong Mesiyas. Kasi nung namatay siya at umakyat sa langit, may dala siyang bunga ng kanyang, kumbaga ay ebidensya na siya ngayon. Since that is group known to have already been resurrected, the main resurrection is still future. So, yung general resurrection ng mga matuwid, 1 Thessalonians 4:16, it is certain, therefore, that the presence of human beings in heaven cannot be taken as evidence that the resurrection of all the redeemed must precede the events portrayed in the seals. Another interpretation compares the 24 elders with the 24 courses of the Levitical priesthood as the priest ministered before God in the earthly sanctuary. So John sees 24 elders ministering in the heavenly sanctuary. So binabasa ko lang po mga kapatid yung idea na binibigay sa ating commentary on Revelation at sa ating Bible commentary. Another suggestion is that the 24 elders symbolize Israel in its fullest sense. Revelation 7:4, 2 elders from each tribe. One symbolized literal Israel, God's people before the cross, and the other spiritual Israel. So ito yung tinitingnan nila. The Christian church, God's people since the cross, thus may be likened to the 12 patriarchs and the 12 apostles. This view would emphasize the symbolic character of these figures instead of making them out
to be literal saints now in heaven. Sa Seventh Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 767 hanggang 768. Ayan, ito po ay yung Bible Commentary na 1980 edition natin. So, yun ang binibigay na maring possibility, mga kapatid, na yung 24 elders ay human, na mga tinubos din, at possible na ito ay 12 sa Old Testament at 12 sa New Testament bilang representative ng lahat ng mga naligtas. Kaya, yun yung ebidensya, yung 24 elders doon sa Matthew 27, 52 to 53. Po. Yan, actually po, yung itik ay pinag-aralan na po yan ng ating church. Mayroon na pong sagot si Miguel Rodriguez. Angel Manuel Rodriguez. Ayan. Kaya lang, yung iba po ay talagang siguro ay ayaw nilang kumain. Pero, yung pong itik po kasi udak, yan po ay isa sa kosher na tinatawag. Pag kosher, yan po yung mga kinakain ng mga Hudyo. Kasama po ang duck doon sa, sabi dito, traditionally observant Jews consider domestic poultry like chickens, ducks, geese, and turkeys to be kosher. So, ang ibig sabihin, kung ito pong duck ay okay sa mga Hudyo, ay lalo tayo makakapagtiwala na ito po hindi kasama sa mga karumal-dumal. Kasi nga, ay kung mayroong istrikto sa pag-aaral siguro ng Torah, ay ito na po yung mga Hudyo, mga kapatid. At sila, sa kanilang pag-aaral, ay naniniwala na yung duck, o pato, o itik, ay kasama po yan sa ipinahintulot ng Diyos na kainin. Pero yung mga ayaw kumain, sabi nga na Apostol Pablo, yung ayaw kumain, huwag humatol sa kumakain. At yun namang kumakain, huwag humatol sa hindi kumakain. Ang pinag-uusapan po dyan, hindi mga karumal-dumal, hindi karumal-dumal. Ayun po yun. So, pwede po. Sige po, next question. Meron po kasing, baka idagdag ko lang to, yung po kasing King James, mga kapatid, yung Leviticus 11 verse 18, ang King James po kasi nito ay swan. Ilagay nyo nga sa English, King James. Yan po kasi ang nakasulat, and the swan, and the pelican, and the gray eagle. So, mali po ang translation ng swan kasi pag nag-translate at pag nagbanggit po dito sa mga magkakasamang mga bawal at hindi bawal, pinagsasama-sama yung mga bawal o hindi bawal, hindi yung bawal tapos dugtungan agad ng iba. So, pag tinignan po natin yung Tagalog, yung swan ay naging kwago. Ang layo naman ng kwago sa swan. Tingnan nyo, Tagalog. Yan. Ang kwagong tila may sungay at ang pilikano at ang buwetre. So, tingnan po ninyo, itong Tagalog tama. Kasi kwago, pilikano, buwetre, pare-pareho yan kumakain ng kapwa nila ibon. Sumisil ng kapwa ibon. Isasama po yung swan, ay hindi naman dumadagit ng kapwa ibon yung pato. So, tama po yung kwago. Tama po yung kwago. Kaya, ang bawal, yung kwago. So, ganun po yan, mga kapatid. Kaya yung mga, yung itik, ay kasama yan sa kinakain po ng mga Hudyo. Ayan, sige po. Anthony Trinidad po. Tanong ko lang, okay lang ba, kasi meron tayong mga kapatid na para may mga nakukuha silang aral sa iba na si Mrs. White ay false prophet. Tapos, continuous sila din na nagsisimba sa SDA because they have 10 commandments. Tapos, may isa nabanggit niya na, kasi nga, siguro nakikinig galing sa Amerika yung aral, ang tithes daw ay, although alam ko naman na yung tungkol sa tithes, gusto ko lang din marinig ng mga iba, na para lang sa Levites. So, napawi na dahil nahapak ng araw at ang saserdote na ay si Kristo na, kaya hindi niya kailangan ng tithes. So, napaliwanag naman ni Brother Gomer yun kasi ako po'y followers talaga ng pag-aralan natin. Yan ay ipampatulog ko. Sa gabi ako'y laging nakikinig. So, yun po, okay lang ba yun na sila ay, sabi ko, ang akin lang, sabi ko, kung false prophet si Mrs. White, di false church din to. Pero hindi raw dahil meron daw 10 commandments naman. Kaya okay lang daw. Sila ay nagpapatuloy by, offering.
ang tithe ay totally tinanggal. So, marami mga iglesia na iba't ibang denominasyon, kagaya ng ADD o MCGI, ay ganyan din ang parang na-adapt nila yon na para lang daw sa libita dahil yun lang ang tanging trabaho ng mga Levites. Salamat po. False prophets daw, si Ellen White. Tama, di ba? Tama. Kung siya ba ay huwad na propeta, hindi. Kasi maraming akusasyon. Tama? Yan yung issue, no? Marami po talaga, mga kapatid. Actually, matagal ng panahon na meron pong 34, mahigit sa 30 na accusation kay Ellen White na siya pa daw ay false prophets, mga kapatid. Una, isa yung tungkol sa kanyang vision. Ito daw ay bunga ng nervous disorders. Tapos, yung pong tawag dito, yung pong sulat niya, mga kapatid, ay tawag dito, siya daw pa ay plagiarist, ninakaw o nanguha ng sulat ng iba. Tapos yung vision na meron daw ganitong buwan, ilang buwan dito sa isang planetang ganito, ganyan. May mga issue po niyan eh. Tapos yung mga prediction, 1856 no vision, Civil War prediction, Tower of Babel, antidote for kung ano-ano po, mga kapatid. So marami po dito ang mga accusation tungkol sa kanya. Pati yung hindi na daw matatayo yung Jerusalem. Pero meron namang Jerusalem ngayon. So marami po yan, mga kapatid, na mga akusasyon sa kanya. Ang kagandahan po noon ay noon pa rin ito sinagot. No? Matagal na rin po itong sinagot, mga kapatid. Actually, meron pong aklat na Ellen White and Her Critics na sinulat po ni Francis D. Nicol, yung ating editor ng Bible Commentary. Sinagot po niya lahat isa-isa ito, mga kapatid. Kaya nga, wala pong issue tungkol sa paninira kay Ellen White na hindi natin sinagot. Lalo na mayroon po tayong tinatawag na Ellen White State. Wala pong issue kahit na mababaw na issue na hindi po sinagot ng ating church tungkol sa paninira kay Mrs. White. Pati yung tungkol sa Mason, Freemasonry na tinatawag po nila. Yung tungkol sa obelisk, dun sa libingan daw ni Mrs. White. Ang dami po yan, mga kapatid. So lahat po yan ay mayroong sagot tayo. Ito nga yung gusto kong planuhin namin ni Brother Gomer, na sagutin namin isa-isa itong mga accusation tungkol sa kanya. Kasi bukod po doon, meron pong mga alleged contradiction daw sa mga sulat ni Ellen White na contradiction daw ito sa Biblia. So may sagot din yon, mga kapatid. So, Brother Gomer. Yan. Actually, madali naman po talagang magsabi na false prophet. Ang ating Panginoon nga nung kanyang panahon sinabihan din siya na false prophet. No? Ang sabi nga ng mga Hudyo meron bang mabuting lalabas dyan sa Galilee? No? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ito yung nagpapatunay na isa pa nga siguro sa nagpapatunay na ang ating propetisa ay talagang totoong nanggaling nga sa Diyos. Una, kasi ang sabi ng Panginoon sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ano ho ba ang bunga ni Ellen White, mga kapatid? Kapag tiningnan po natin sa pangkalahatan, in general, sa Seventh-day Adventist, kung sino po yung mga nagbabasa ng mga sulat ni Ellen White, yun po yung mga mas matitibay sa pananampalataya. So, paanong magiging false prophet? Yung kung pag binasa mo yung kanyang sulat ay titibay yung relationship mo sa Panginoong Jesucristo. Hindi po tumitibay yung ating relationship kay Ellen White. Napansin po niyo pagkakaiba? Kung false prophet si Ellen White, dapat yung magbabasa ng kanyang mga sulat ay titibay ang relasyon nila kay Ellen White. Pero hindi. Yung mga nagbabasa ng sulat ni Ellen White, mas maano yung kanilang relationship sa Panginoong Jesucristo. At isa po yan sa palatandaan ng tunay na propeta. Hindi ho ba, mga kapatid? Na inilalapit niya yung mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko nga, ang dali magsabi. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga nagsasabi, ito ang challenge ko sa inyo. Bago nyo sabihin na false prophet si Ellen White, basahin nyo muna ang Steps to Christ. Basahin niyo muna ang Desire of Ages. Basahin niyo muna ang Patriarchs and Prophets, Great Controversy. Pag binasa niyo yan,
After nyong mabasa, sige, usap ulit tayo, sabihin yung false prophet si Mrs. White. Nakita niyo mga kapatid? Kasi hindi naman matatapos ang pagtatalo. Ay, false prophet yan. Ay, hindi. Pero ang sabi ng ating Panginoon, isa lang para sa akin, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Di ho ba? Oh. Hindi naman sa pag-aano. Yung mga ibang pananampalataya, sinong pinagtatanggol nila? Yung kanilang puno. Laitin mo na si Kristo, wag lang yung kanilang puno. Mumurahin ka. Tama hindi? Nakita nyo na po? Pagka yung puno nilang nilait mo so dito po natin makikita, tama ang Biblia. Sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila, mga kapatid. Pwedeng maiksing na lamang po kasi parang bitin yung mensahe nyo kaninang umaga. Apa. Pero alas 4 na. Pero sandali yung sagot. Tama po yun. May justification by faith po tayo. Inaring ka tayo ng Panginoon. Justification ganoon din. Siya rin yung umaakay sa atin para magpakabanal. Kay Kristo po lahat. Pero kumusta po? Anong bahagi ng tao para mapanatili yung kanyang kalagayang siya'y ligtas o patuloy na maliligtas? Ano ang tungkulin ng isang mananampalataya? Iaasa ba lang natin doon sa salitang sanctification? Si Kristo ba magbabanal o paano ka babanalin kundi ka naman susunod sa kanyang kalooban? So sabi sa Great Controversy, ang tunay na pagpapakabanal ay alignment o kaayon sa kanyang likas o kahit sa kanyang kautusan. So, meron pong bahagi ang mananampalataya para mapanatili ang kanyang kalagayang ligtas. Or, wala na ba tayong gagawin dahil ginawa lahat ni Kristo ang kaligtasan? Ano po ang bahagi ng isang mananampalataya? Wala ba siyang kooperasyon sa Diyos? Wala ba siyang tungkulin para mapanatili ang kanyang relasyon na maganda sa Diyos? Iaasa lang ba natin? Yun just to pick, yun tama yun. Maliligtas lamang tayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, pananampalataya. Tama po yun. Pero sa sanctification, maliwanag na mayroong bahagi ng tao. Ano po yung kanyang gagawin? Ayan, magandang tanong yun, Brother Gomer. No? Hindi po tayo nagtuturo mga kapatid na wala tayong gagawin na dapat malinaw sa atin yon. Kaya lang, yung ating gagawin, hindi po yon ambag sa salvation, hindi yon contribution, kundi yun ay bunga. At yung bunga na yan ay hindi natin magagawa kung hindi tayo nakakabit sa puno. Sa Juan 15, 5 hanggang 6, basahin niya natin. John 15, 5 to 6, ang sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So dito pa lang mga kapatid, pinapakita na sa atin na kaya natin nagagawa yung mga bagay na yon, kung meron nakikitang action sa atin, ayun ay dahil nakakabit tayo kay Kristo. Verse 6, kung ang sino man ay hindi na manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. So, ibig po sabihin mga kapatid, yung sanctification process, sabi ko nga din kanina, yun ay gawa din ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, hindi natin magagawa yun kung wala si Kristo. So, ibig sabihin, nagbubunga, nakikita ko sa atin yun. Ay, wag lang po natin sabihin na gawa natin yon. Kasi kung nagagawa natin yon dahil nandyan si Kristo, hindi natin pwedeng itaas ang ating sarili kaysa kay Kristo. Kaya natin sinasabi na si Kristo ang gumagawa sa atin, itinataas natin siya, nandito tayo sa baba. Kasi hindi natin magagawa yun kung wala siya. So dapat siyang nasa taas. So ibig sabihin, yung gawa natin, meron talaga tayong ginagawa. Hindi pwedeng wala. Kaya lang, sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. So ibig sabihin, yung ating mga nagagawa, kaya maganda yung tanong, ano ba ang ating bahagi o ano ang ating gagawin? Kailangan po merong bunga. Okay? Yung bunga na yon, kaya nagbunga kasi na-connected tayo sa ating Panginoon. So sa puntong yon, may magandang illustration si Brother Gomer dyan eh. Dalawa, tayo. Ituloy mo yun. Ituloy mo yung sagot. Oh. Actually mga kapatid, ganito po sa ating church, I'm sorry to say, sa tingin ko po ay, kasi meron ngayon, hindi kaila na mayroong dalawang panig. Pero kung titingnan po ninyo, tingnan po ninyo mabuti obserbahan po ninyo. Yung nagsasabi na walang gagawin, meron daw nagsasabi na walang gagawin. Meron namang nagsasabi,
Yung nagsasabi na, ulitin natin, yung nagsasabi na walang bahagi sa kaligtasan ng tao, may ginagawa po ba sila? Napansin po ninyo? Yung po bang nagsasabi na walang bahagi yung mga tao, wala silang ginagawa. Di ba meron din? Sabi ko nga, ang illustration ko po ganito, kapatid para maunawaan natin. Itong nagsasabi na walang bahagi, mayroon din siyang ministry. Nagsasabat din siya. Nag-iikapo din siya. Hindi rin siya kumakain ng karumalduman. Tama ba? Pero ang sinasabi niya, wala akong bahagi sa kaligtasan. Okay. Ito namang isa, sabi niya, hindi, may bahagi. At the same thing, may ministry, nagsasabat, hindi rin kumakain ng karumalduman, nag-iikapo din siya. Tanong, ano pinag-iba nila? Di ba parang wala, mga kapatid? Ano pinag-iba nila? Parang sa tingin ko, parang wala naman. Ay, ba't nagtatalo sila? Diyan po ako namang problema, mga kapatid. Dahil yung dalawang panig na nagtatalo, parehas lang ang ginagawa. So, anong diferensya? Ito, babasahan ko po kayo. Sa Lucas, sa 18, ito po yung ating iniiwasan dito, mga kapatid, na mangyari sa ating kaisipan. Actually, ang paglalaban po dito yung kaisipan. Natandaan niyo po ba yung Pariseo na nananalangin? Natandaan po ninyo? Pababasahin ko lang po, ha? Sa verse 10, Lucas 18:10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtan. Tanong mga kapatid, ano po ang masama sa ginagawa ng Pariseo? Meron po bang masama sa pag-iikapo? Meron po bang masama sa pag-aayuno? Wala, di po ba? Wala hong masama doon. Ang problema ng Pariseo, ikinikredit niya yung kanyang ginagawa. Yan, may merit. May merit. Gusto niyang tingnan siya ng Diyos na yung kanyang ginagawa, o Diyos, tingnan mo ako ha, may ministry ako, ang galing kong mangaral, ang daming nagbabautismo sa akin, talagang dapat lang ako maligtas. Ito po yung iniiwasan natin, mga kapatid. Okay? Sa kabilang banda naman, ang sabi dito, yun namang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, 13, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Bakit? Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ang sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom of God. Ano man yung ating ginagawang paglilingkod, mga kapatid, never naiisipin po natin na yan ay magiging dahilan kung bakit tayo mapupunta sa langit. Pag yan po ay ating inisip na, ay magiging katulad lang tayo ng Pariseo. Kung tayo man po ay naglilingkod sa ating Panginoon, yan po ay bunga ng kanyang pag-ibig na ipinakita sa atin. At dapat lang na makita sa mananampalataya ang mabubuting gawa, mga kapatid. Kaya yung isip na may bahagi ba tayo? May gagawin ba tayo? Well, may gagawin po tayo. Kaya lang, kapag inisip na po natin, inumpisan na nating isipin. Alam nyo, pinag-aralan ko po yung first love. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ephesians, sa Church of Ephesus, mayroon akong laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Alam nyo ho ba, mga kapatid, na yung Ephesus, na iniwan yung unang pag-ibig, naging Laodicea. Yung Laodicea, anong thinking? Mayaman ako, hindi ako nangangailangan. Nakita po ninyo? Kasi, ito po yun. Kung aking i-apply sa sarili ko, nung una kong makilala ang ating Panginoon, at naunawaan ko yung kanyang napakadakilang pag-ibig, abay, nung ako'y nag-surrender sa kanya, lahat ng aking ginagawa, mga kapatid, dahil yun sa pag-ibig, hindi ko yun iniisip na gagawin ko to para maligtas. No, ginagawa mo yun out of love, out of gratitude. Di ba? Abay, bandang huli, nung tumagal-tagal na, nakalimutan ko na yung experience na yon. Napalitan na ng, uy, magaling na akong mangaral. Uy,
Meron na akong ganito. Ayan, mga kapatid, nagiging Laodicean spirit. Ngayon, doon sa tanong, wala ba tayong gagawin? Meron. Doon sa justification, mga kapatid, ang justification po, bakit po tayo ginajustify? Ang tanong ko ito, mga kapatid, paano ginajustify ng Diyos ang isang tao? Kasi kung i-justify lahat, di tapos na-justify. Pero bakit mayroong hindi ginajustify? Di ho ba? Hindi naman lahat ginajustify eh. Pero ang ibig sabihin, yung ginajustify ng Diyos, ito po yung mga taong sumampalataya, lumalapit at nagpapakita sa ating Panginoon ng kagustuhan na magbalik loob sa Diyos. Naintindihan po natin? Ito yung mga taong naramdaman nila, yung kanilang pagkakasala at lumalapit sa Panginoon, nagsisisi at gusto nilang magbalik loob sa Diyos. Tinatanggap nila yung offer ng Diyos na kaligtasan. At that very moment, pinapatawad siya ng Diyos at itinuturing siyang matuwid. Tama? Kaya nga, yung justification, that is the title to heaven. Anong ibig sabihin? Nung ikaw ay justify ng Panginoon, ikaw ay may titulo na sa langit. Ibig sabihin, pwede ka nang pumasok sa langit. Kaya lang, dadaan ka sa sanctification. Gusto mo. Ito nga gusto mong maglingkod, pero sabi ng Panginoon, hindi mo magawa. Ibig sabihin, kahit na-justify ka na pala, ang susunod na proseso yung sanctification, hindi mo rin magagawa. So anong gagawin ng Panginoon? Dahil hindi mo nga magawa. Abay, naniniwala ho ba kayo doon sa sinabi ng Panginoon na kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong tanong. May gagawin tayo? Wala. Meron. Magagawa nyo ba hindi? Kung wala si Kristo? Paano nyo magagawa kung wala si Kristo? Yon. Ganito po kasimple. Tayo po ay may gagawin. Ang problema, yung dapat nating gawin, hindi natin magawa. Naintindihan po natin? Oo. Yung dapat nating gawin, hindi natin magawa. Kaya kailangan, ang Panginoon, tutulungan tayo para magawa natin yung dapat nating gawin. Yan. Nakuha? May gagawin. Ngayon, kung yung dapat nating gawin ay hindi natin magawa at nagawa natin dahil sa ating Panginoon, sasabihin mo magawa mo yun? Ang kapal naman ng mukha ko kung gano'n. Parang ganito. May project ako. Ito na, Brother Joshua. Ngayon, yung project ko, hindi ko alam gawin. Tapos, alam ko si Brother Johnson, kaya niyang gawin. Brother Johnson, tulungan mo ako, hindi ko magawa ito eh. Sige, ginawa ni Brother Johnson. Ang ginawa ko lang, taga-abot lang ng pako, martilyo, plies, ganyan. Yun lang. Ngayon, nung nagawa na, kung hindi naman ako nag-abot ng pako, magagawa ba ni Brother Johnson yan? Sige nga mga kapatid, kung hindi ko sa inabutan ng martilyo, magagawa niya ba yan? Sabi ko nga hindi ko alam kung ano ang iisipin natin sa ganong klase ng ating pangangatwiran, mga kapatid. At the end of the day, anuman ang ating magawa, yung alipin, ang sabi ng ating Panginoon, sino sa inyo na mayroong isang alipin, na pagdating nung iyong alipin na galing sa bukid, pagdating nung alipin halika na, kain ka na. Hindi ba sasabihin nung amo doon sa alipin na pagkatapos niyang mag-araro, pagdating sa bahay, sabi nung amo, oy, halika, pagsandok mo ako. Pagkatapos kong kumain, saka ka kumain. Tapos sabi ng Panginoon, ganito rin kayo. Pagkatapos niyong gawin ang lahat ng inyong mga gawain, sasabihin niyo, abang alipin ako, ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Amen, mga kapatid. At the end of the day, ang lahat ng papuri ay sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, malinaw po mga kapatid. At meron pong humihirit. Doon na lang po sa live.